Okay. Narinig po tayo din sa labas. Narinig. Okay. Yung pagdiriwang natin ngayon, alam po ba natin kung bakit tayo nagtitig ngayon? Dahil naalala natin ang panganapan ng ating Panginoong Yesus. Hindi po ba? Hindi po ba? Ayan. Ngayon, bakit siya isinilang sa mundo? Unfair naman kasi yung pamangkin ninyo, pinsan ninyo, nagagamit ng mga sa ibang tao. Once a year, umuwi ako dito sa Pangasinan, nagsamantalay ko yung pagkakataon. Iniisip ko na kapangalan ako sa ibang tao, tapos pag umuwi ako dito, hindi ko naaaralan yung pamilya ko. Okay po ba? Ngayon, gusto kong malaman ninyo kung bakit isinugo si Jesucristo dito sa mundo. Kadalasan ang binabasa ng mga tao, John 3:16. Pero ito papasahin ko sa inyo, itutuloy natin sa 17. Sabi nito, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulaw maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Kaya pala isinilang si Kristo dito sa sanlibutan, dito sa mundo, para hindi tayo hatulan. Sino yung hatulan? Yung mga gumawa ng masasama, kasalanan. Lahat tayo, kahit ako, na nasa harapan ninyo na ginagamit mga aral ng salat, nagkasala ako. Walang matuwid, wala kahit isa. Pero hindi isinugo si Kristo para hatulan tayo. Isinugo si Kristo para tayo ay tubusin, iligtas. Kaya tayo ngayon nagdiriwang. Tama ba? Dapat nagdiriwang tayo. Alam natin yung pinagdiriwang natin. Sabi sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakaganda na mas kinuna natin ang Diyos kaysa sa mga gagawin natin. Diba? Mas maganda. Kasi siya naman talaga ang dahilan kung bakit tayo nagtipon. Diba? Hindi tayo nagkakasiyahan lang. Maraming way ng pagdiriwang ng Pasko. Diba? Maraming way. Meron dyan, nagdruga. Meron dyan, may mga babae sumasayaw. Meron dyan, nagmamaliwanag. Maraming way. Pero tayo, nagkakasya tayo. Nagtipon ang buong pamilya. Diba? Masaya yun. Hindi tayo, yung way ng pagkakasya natin, hindi demonic, hindi masama. Tama ba? Lalo ng mga bata. Yan. Magandang makilala kagad na si Kristo. Verse 18. Hindi inahatulang maporsahan ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa isa-isang anak ng Diyos. Wala naman siguro dito na isa, kahit isa hindi naniniwala kay Kristo. Lahat naman tayo naniniwala kay Kristo na ba? Okay. Verse 19, ganito ang paghatol ng Diyos. Napaligid sa sanlibutan ang ilaw. Sino yung ilaw? Si Kristo. Alam niyo ba sa sanlibutan? Kadiliman. Bakit kadiliman? Hindi makita ng tao ang kanyang dungis, yung kanyang anyo, na siya pala ay masama. Pero nang isinugo si Kristo dito sa mundo, siya ay ilaw. Kapag lumalapit ka sa ilaw, yan. Ano nangyayari? Mas nakikita mo yung anyo mo. Na meron ka palang muta. Bagusin ka pala, di pa maayos yung buhok mo. Pero pag palayo ka sa ilaw, ano nangyayari? Dumidilim, kapag nalalamin ka, hindi mo makikita na hindi pala ayos yung sarili mo. Ngayon, isinugo ng Diyos Ama si Kristo na dahilan kung bakit tayo nagdiriwang niya. Sinugo niya dito sa sanlibutan na puno ng
kadiliman para makita ng mga sangkatauhan na tayo pala ay mabuti o masama. Lahat na tayo masama. Pero minsan akala natin mabuti tayo. Diba? Bakit? Hindi naman kasi talaga natin inaalam kung ano ang nakasulat sa banal na aklat ng Biblia. Pero oras na basahin mo yan, ang Biblia, isa siyang malaking salamin. Kapag binasa mo yan, sasabihin mo, ganito pala ako, ito pala yung tama, ito pala yung mali. Diba? Ang salita ng Diyos ay ilaw. Pero ang pagkulang ng mga tao ngayon, hindi siya binabasa, hindi siya sinasaliksik. Ngayon, masusurpresa na lang tayo sa parang araw sa hatol ng Diyos. Bakit hindi ko ito binasa? Ngayon, ayokong pagdating ng panahon, sisingilin ako ng Diyos na kayong pamilya ko, hindi ko kayo naaralan. Kaya sinamantala ko yung pagkakataon na aralan kayo. Kasi ang nakasalalay dito, kaluluwa natin. Itong katawan natin, tatlong sangkap nito. Katawan. Ito yung nakikita ninyo. Kaluluwa. Yun yung kahatulan. Spirit ko, yun yung hininga natin. Babalik sa Diyos. Kapag namatay ka, babalik sa Diyos. Yung katawan, babalik sa lupa. Diba? Kasi galing sa lupa yan. Yung kaluluwa, yan yung nagdidesisyon. Yung nagdidesisyon kung magpapakasama ka o magpapabuti. Yan ang pinulong dito sa katawan na to. At yan din ang bibigyan ng bagong katawan. Perfect body. Yan ang ahatulan ng Diyos. Ngayon, bibigyan ka ng perfect body. Perfect body. Dalawa lang ang pupuntahan. Perfect body pupunta sa langit. Perfect body pupunta sa impyerno. Ngayon, kailangan maging wise tayo sa pagpili. Kailangan piliin natin doon. Ngayon, hindi pa huli ang lahat. Lahat naman tayo dito ay humihinga. Lahat tayo humihinga. Ibig sabihin yan ang binibigay ng Diyos na oras na ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan. Ang pagbabago, walang pilitan. Sabi ko po sa inyo, ang pagbabago, walang pilitan. Nasa sa iyo yan. Pero pagdating ng panahon, hindi mo rin mapipilit ng Diyos kung saan kanya ilalagay. Tanungin natin ang sarili natin, buong buhay natin, inadala pa natin ang Diyos o mas sinunod natin ang sarili natin. Kaya tayo nagkaroon ng Diyos para yun ang susundin natin. Pero minsan, o madalas, ang mas sinusunod natin yung sarili natin. Di ba? Si Jesus Christ, paano niya tinawag ang 12 disipulo? Tinawag niya ang 12 disipulo, sumunod kay